So this is our week 13 and 14. So ang topic natin ngayong finals for pharmacology for medlab science is dalawa na lang. So ang gagawin ko is ire-record ko to, which is supposedly dapat ito yung nasa pinaka-exam week. Pero hindi siya natuloy dahil isiningit yung other subjects, especially yung histology, di ba? So, nag-extend tayo kasi may mga holiday, no? So, let's start. So, upon completing our discussions, so dapat alam na natin, no, kung paano yung pharmacology, kung saan ba yung pinaka-significance niya, especially sa ating mga research, and then sa mga medical technology practices. So, ngayon, no, dadako na tayo in a final grading, no? Iisipin natin na does pharmacology really have a significance to us as a medical technologist, no? Let's think about it, no? Meron ba talagang significance, no? So, syempre kayo makakasagot niyan, no? Sarili-sarili tayong opinion, no? For me kasi, no, pharmacology is essential, no? Other university do not see it as essential because may mga nurses naman daw. May mga respiratory therapist naman daw. And then also may mga doktor naman daw. 'Di ba? So mahalaga pa rin, no, dito sa Good Sam, no, mahalaga pa rin talaga na alam natin, no, what is the principle of each therapeutic indexes. Right, so let's skip. So our topic for today is the antimicrobacterial, antifungal, antiviral sa mga viruses, miscellaneous antimicrobial, mga clinical antimicrobial agents, and then also mga antihelmintic and antiprotozoal. So, let's start. So, dito, no, just an overview. Kapag overload na kayo, isipin nyo na lang, no, kapag may mga pusa kayo, may mga alaga kayo, ang unang-unang nire-reseta ng isang vet is kung ano yung mababasa nyo later on dito. So, may significance pa rin talaga siya. And then also, ano pa, for example, sometimes, no, self-medication. Nangyayari kasi yan, no, kapag, especially sa ating mga alaga, ganyan, and then sa sarili natin, di ba? For example, metronidazole. Alam na natin kaagad yan kung para saan yan. Ay, may parasite, may parasitic, may parasitemia ang isang tao or isang pets. So, dito, no, mostly kasi ang mga tinatalakay natin dito, sa chemotherapeutic drugs ito is, mga pang-medicines. And also, ano pa, mahalaga to sa atin. And then, sa mga vets, no? Kasi ang pinag-aaralan ng mga veterinarian, especially sa mga parasitic, sa mga parasitology, sa mga bacteriology, sa mga virology, no? May pagka-similar siya to us, no? As a medical technologies. Chemotherapeutic drugs, they work as, number 1, microbiocidal. And then next is si microbiostatic. So sa microbiocidal, ang ginagawa dito is killing the microbes. Ibig sabihin, as in patay lahat ng microbes. Kapag naman microbiostatic, ibig sabihin dito is ini-stop mo yung growth. Or ini-stop ng isang drugs yung pagkalat pa niya. Pero it does not mean na talagang na-eradicate na yung isang virus, isang fungi, isang bacteria sa isang katawan ng tao, no? Killing of microbes and stopping of microbes. So, yan ang ginagawa ng ating mga drugs. In a chemotherapeutic, no? Targets include, ano ba yung mga tina-targets? Mostly, ng mga chemotherapeutic drugs natin to. For example, is sa cancer. Kapag cancer patient kasi, mahalaga na magti-take sila ng chemotherapy, 'di ba? Kasi hindi pa naman ganoon nagkakaroon ng research about sa mga medicines and also saan sa mga intravenous, no? Kaya ang ginagawa pa lang dito, no, kapag mga chemotherapeutic drug na pinag-uusapan pa lang talaga, no, especially sa book natin, is yun nga, paikot-ikot doon sa mga
fungi, virus, ganyan, no? So, number 1, ano yung tina-target niya? Tina-target niya is our cell wall. Kailangan kasi patayin ang pinaka-chitin, no? Ang pinaka cell wall or ang pinaka-chitin, especially saan to? Sa mga fungi. Kasi ang mga fungi natin encapsulated yan. For example, is si Cryptococcus. Yung mga Cryptococcus, no? And then ano pa, mga Cryptococcus neoformans, mga encapsulated kasi yan na fungi na kailangan munang i-break down yung pinaka-cell niya para pumasok yung pinaka-effectiveness ng isang gamot. Cell membrane, pinapatay din yan in terms of sa mga bacteria, no? Kailangan patayin kung ano yung pinakaugat, yung pinakautak sa loob ng isang cell, no? Especially kapag nagkakos siya ng virus, nagkakos siya ng bacteria. DNA or RNA, papasok din yan saan? Sa mga virus. Itong mga ito, no, mostly dito is sa mga virus. Protein synthesis, ibig sabihin nito, no, kung paano ba ang growth ng isang bacteria sa isang katawan ng tao. No? Protein synthesis kasi, for example niyan is sa ating mga parasite. 'Di ba? Sa ating mga parasite, meron diyan mga obligate, 'di ba? Meron din diyan mga parasitemia. Meron din diyan mga terms na kailangan ng parasite yung isang tao para mabuhay siya. And therefore, yung tao is kailangan din niya, yung parasite na yun is para magkaroon siya ng synthesis. Diba? Pwede din yun. No? It's like eating at the same table without harming each other. No? Diba mga ganyan yung mga terms sa may parasitology, diba? And then also sa metabolic pathways. Paano kayo metabolic pathways niya? For example kasi kapag ang tao is nagkaroon ng bacteria yan, ang effect ng isang gamot is hindi yan basta-basta magkakaroon ng same effect. Kaya nga kapag nagkaroon kayo ng microbiology proper na o kaya kapag nag-i-intern na kayo, makikita nyo sa loob ng microbiology lab, sa isang section doon is napakaraming types of drugs na makikita nyo doon. Ang gumagawa nun is yung pinaka-medical technologies. So, ang ginagawa doon, ang tao ba ay resistant? Kapag resistant kasi ang isang tao na to, ibig sabihin, ini-inhibit ng isang katawan ng tao yung pagpatay ng drugs, no? Sa kanyang sakit, no? Nagiging resistant siya. Paano naman kapag hindi siya nagiging resistant? So yun, okay na, no? Gagaling na siya. Kaya nga sa sa hospital, especially makikita niyo kapag nag-PJG kayo sa mga public hospital, sobrang dami niyo doon makikita or malalaman na different types ng gamot. Machine mismo ang gumagawa nun, no? Sa agar, hindi lang tayo basta strict lang ng strict, hindi lang din tayo basta culture ng culture, kailangan din natin doon ng culture and sensitivity test. Ano pa? Kailangan din natin malaman, no? Hindi lang basta lahat ng agar, doon agad tutubo lahat ng mga bakterya. Iba-iba yan. Yung iba is pwedeng tumubo sa mga broth. Yung iba, pwede silang tumubo with interaction ng isang medicine. No? Napakalawak kasi ng microbiology. So, malalaman nyo yan kapag microbiology proper kayo kapag nag-third year na kayo. No? So, ito, nasabi natin kanina, yung mga major blood groups. Antimicrobacterial drugs. So, dito, pag sinabi natin mga mycobacterial drugs, dapat ang mga papasok agad sa utak natin is si leprosy, tsaka si tuberculosis. So, dalawa, no? Minsan, no, meron din tayong sinasabing non-tuberculosis disease. So, dito sa mycobacteria, ito yung mga diseases na nagkokos. Nagkokos sila mostly ng mga tuberculosis. So, sabi dito na most commonly leading in tuberculosis,
in leprosy, and then in non-tuberculosis, mycobacterial infection. So, ano ba ang kinakos ng ating mga mycobacterial infection? Ma'am, di ba kapag tuberculosis, alam natin virus yan. Pero mostly kasi pag tuberculosis, is cause niyan is bacteria. Kapag naman, for example, no, mga common colds, nagkaroon ka ng common colds, akala mo kaagad is bacteria na siya. Papasok na yan kaagad sa mga viruses. Ang genus na tinatawag dyan is si ating rhinovirus. What about HIV? Saan papasok si HIV? Si bacteria or sa virus? Papasok si HIV sa ating mga viruses. So, tinatawag natin siya as a retroviridae or mga retrovirus. No? So, napakalawak ng ating mga microbiology. No? So, sobrang lawak niya, no? So, ano ba kasi ang pagkaka-significance niyan? So, ngayon kasi as a third year kayo, no, kailangan nyo muna magkaroon ng number 1, proper knowledge sa parasitology. After niyan, kapag nag-third year na kayo, first sem, ang una nyong iti-take is si Bacteriology 1. Susunod ba dyan, magbabakte 2 pa kayo dyan? No? Pero mostly kasi, no, Bacte 1 na lang, no? Yung sa iba kasi, is pinaghati-hati kasi malaki, no? So, Bacte 1, Bacteriology. And then, sa second semester, is Virology. Mycology and Virology na. Yeah, mostly yan ito kasi tinuturo ko ngayon na sa mycology and virology. So actually, si mycology and virology is mas pinadali ko siya. Kasi nung nag-aaral ako before, is napaka-complex niyang intindihin. Next natin is diseases. So number 1 sa diseases is tuberculosis, leprosy, and non-tuberculosis diseases. So, kapag sinabi natin non-tuberculosis or non-tuberculose, ibig sabihin they do not cause any TB or leprosy. Actually, no, ito, pinaka-overview lang to. Kapag nabasa nyo na yung pinaka-mycology proper, sobrang dami ng types ng mycobacteria. So, ito lang ang ating kailangan, no, kasi ito lang mahalaga sa atin muna. So, ano ba yung ine-effect? Siyempre, lungs, skin, mga nanunuyo yung mga skin, lymph nodes, mga namamaga, no? Usually, parang akala nila may beke sila, ganyan, pero hindi, no? And then, ano pa? Other organs, nagkakaroon ng metastatic. And then, also, nawi-weaken yung immunity. So, kaya nga sabi, no, based on sa nabasa ko, no, sa book, ang sabi sa book, which is in Mycobiro, kapag daw ang isang tao ay mas dumadali ang pagkahina ng kanyang immune system o kaya mas dumadali yung pagka-lifespan ng pagkamatay niya, it's because baka may sakit na siyang iba. Kaya yung pinakatama ng HIV sa kanya is very bilis. No? Kunwari, ang isang tao is, meron kasi tayong tinatawag dyan mga opportunistic bacteria or mga opportunistic viruses. Meron din tayong tinatawag na kapag na-break ang isang barrier, which is yung pinaka-dormant, ibig sabihin, dormant yung pinaka-bacteria na yon, dormant yung pinaka-type ng organisms na yon, and then tinamaan siya ng HIV, lalabas na lahat ng mga symptoms niya. So, mas nagiging madali ang pagkamatay ng isang tao. Si HIV kasi, usually, nagagamot talaga yan. Ang nangyayari lang kasi ngayon, sa community, is nagkakaroon tayo ng stigma na kapag may HIV ang isang tao is nakakahawa. Yes, nakakahawa naman talaga siya, no? Pero kung hahawakan mo lang naman siya, hindi ka magkakaroon ng HIV. Because HIV really, no, naka-infect yan through our blood. And also body fluids, especially mga vaginal secretions, mga semen.
Pero kapag sinabi na paano kung sa dura, paano kung sa saliva, makakahawa ba? Hindi. Hindi talaga makakahawa based on the study before talaga. Ng HIV, hindi talaga yan nakakahawa. Especially kapag onting drop lang naman. Ang sabi pa doon, nakakatawa nga yung research na yun. Ang sabi sa research na yun unless na lang kung lumunok siya ng ilang grams ng mga balde-balding timba na puro HIV positive. So, baka possible. So, sabi pa, baka possible. So, hindi talaga, Hindi siya nakakahawa through saliva. Basta, body fluids, Body fluids and then mga tear sa ating mga skin. So, next. First line, anti-TB drugs. Si rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol. So, nasan sila? Itong ating mga mnemonics. Right. Rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol. So, they use together to prevent the resistant. Diba nga kanina sabi ko, sa mga bacteria, may mga tao kasi talagang nagre-resist sa isang gamot. Ang pinakamagandang explanation pa dito is kapag ang isang estudyante, ang isang pasyente, ang isang tao is lagi siyang sumasakit ang ulo. So kapag sumasakit ang ulo, ano ang una mong iti-take? Paracetamol, Badusic, di ba? Ano pa? Kapag masakit ang iyong tiyan, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Alam ko na yung sa diatabs, di ba? So ano nangyayari? Ang nangyayari is yung ating katawan nagkakaroon ng resistance. Di ba? Hindi na siya ganun umaepekto. So, kailangan na natin siyang mas samahan pa ng ibang mga gamot. For example, Ursiflora. Diba? Ano pa? Minsan sinasama pa ng Gatorade. Diba? Mga ganyan na. Isoniazid or si INH, they purposely kill yung mga growing tuberculosis. So, in terms yung mycolic acid ng isang tuberculosis, ng isang bacteria, pine-prevent yung or ini-slow down niya yung pinaka-growth ng mycolic acid sa ating blood. Yun yung pinaka effect ng kanyang gamot, Side effects niya is sa ating liver. Maybe, o kaya pwedeng ma-diagnose ng mga jaundice, ganyan. O kaya masira na kaagad ang kanyang liver. Ano pa? Neuropathy. Pwede din, So, ano ang magandang best way natin dito? Nabigyan natin sila ng vitamin B6. Rifampicin, it blocks the RNA polymerase. So, kapag mga RNA polymerase, ibig sabihin, ito yung mga RNA na viruses na kayang patayin ni rifampicin. So, what about rifampicin? Ititreat mo sa DNA polymerase ng mga viruses. Gagana ba siya? Syempre, hindi. Dahil ang tinatarget lang niya is yung mga RNA na mga bacteria. Na mga viruses. Sa viruses kasi natin, magkakaroon ng classification yan. Either single-stranded RNA. Diba si RNA, dapat single-stranded lang yan. So, malawak kasi ang mycology and virology. So, meron din dyan double-stranded RNA. Ano pa? Meron pa tayong ssDNA. Meron din tayong dsDNA. So, ganyan, sobrang lawak kasi ng ating mga viruses. So, ganyan. Hindi lang siya basta, RNA, alam ko, isa lang to Oo, totoo naman, isa naman talaga siya. Pero kasi sa viruses, meron pa siyang single-stranded RNA, meron din siyang double-stranded RNA. Same as dito, DNA, di ba? Dapat double yan. So, meron mga viruses na ang kanilang genome is single-stranded. So, ano nangyayari sa rifampicin? Yung body fluids nagta-turn into orange. So, nagkakaroon ng liver enzyme inducers. Nai-induce niya yung mga liver enzymes.
Next natin is si ethambutol. So, si ethambutol, it inhibits the cell wall synthesis. Ibig sabihin, ini-slow niya ulit, pine-prevent niya yung pinaka-cell wall synthesis ng isang bacteria. So, nagkakaroon tayo dito ng optic neuritis or optic neuritis, no? Sa mga mata. Sa mga mata yan, no? Si pyrazinamide naman, no, it works in acidic environment. Okay, so dito, sa mga acidic environment na to, no, please take note. Mostly ito ay sa mga bacteria. Yung mga bacteria kasi, na ina-identify natin sila based on the acidity ng environment sa kanila. For example, acid over K, no? Pwedeng ganyan, no? Makikita niyo to kapag nagbacterial niya kayo. A over K, ganyan. And then, makikita niyo sa pinaka-blunt ng isang tube is yung iba, nagkakaroon ng yellow, and dito is nagkakaroon ng pink. So, makikita natin doon kung paano yung isolation nila. For example, kung ang bacteria ba, ang kanyang component or ang kanyang compound is glucose or fructose or and so on. So, mga ganun, no? Side effects is si hyperuricemia. Yun ang side effects niya. So, next natin, second line anti-TB drugs. So, syempre, ang purpose niya is mag-kill. I-inhibits ulit yung mga mycolic acids, hepatocysteine, ito. Pero same lang sila, no? Pero ito hindi. Si ano to eh. Si isoniazid to. Yan. Iba to. Pero both, no, they kill the growing TB. So, dito kasi, no, sa mga second line anti-TB drugs, may kita mo dito, yung mga resistance sa TB, ganyan, or yung mga anti-leprosy. For example, resistance sa TB. Ito, lagi nyo itong maririnig kapag nag-third year kayo, streptomycin. Tsaka si amikacin. Sila fluoroquinolones, and then sila ethionamide. Pero itong dalawa na to is mostly maririnig yan lagi. Si streptomycin. So, kapag streptomycin, isipin nyo ang pinaka-name niya. Is strep. Ibig sabihin ng kanyang pinaka-target or ang kanyang pinaka-compound is si Streptococcus. Example niyan is si Streptococcus pneumonia. Anti-leprosy drugs, si dapsone, clofazamine, and then si rifampicin. So, may kita nyo agad, no? May rifampicin ulit. What is the relevance of tuberculosis sa atin, no? Ito, gagawin nyo to sa PJG. Actually, si Gene Expert, napaka-enjoyful niya, no? Na gawin yung procedure na kasi ipapasok mo na siya sa isang machine, and then magbabarcode ka, ganyan, and then maglalagay ka sa logbook, and then iintayin mo after 3 hours or so, makikita mo kung positive ba or negative. Ang pinaka critical part lang dito sa Gene X is yung kadugyutan, no? Especially na kapag ang pinaka-sample kasi nito ng mga Gene X na to, alam niyo lalagyan na ng urine, tsaka ng stool, doon kasi sila dumudura. So, sa PJG to, no? Tsaka sa public. Syempre, doon naman talaga, no? Hindi lang basta yung urine, yung mga urine screw cap natin is for urine lang. Pwede din talaga yan sa mga sputum. Actually, doon talaga no sputum. Kakaiba lang no yung pinaka itsura nila no pero same na screw cap. So minsan may makikita ka diyan no kapag binuksan mo yung isang specimen niya, sobrang tawag dito,
sobrang mucus or sobrang mucoid kasi kailangan natin yun ilag sa mismong logbook or kaya sa mismong TB form niya, no? Na dinadala saan? Sa TB dots, no? So, titignan ko sino yung pasyente, ilang taon, saan kinolek, anong oras kinolek, ilang hours bago matest, ganyan, no? And then, yung positive result niya. So, yun yung GeneX. Sa AFB smear naman, sa acid fast bacilli, is dito papasok yung kung pink ba is positive or purple ba is positive, no? So, yung malalaman nyo yung ganyan, no? So, parang same lang siya, no, sa H&E, mga ganyan. Pero dito, tinitignan, no, kung positive ba siya or negative, no? Through the bacilli, no? Sa mga rod shape or sa mga coccus shape. So, sa culture yun, nag-i-strict tayo, ganyan, and then, kailangan din natin siya tignan for resistant ba siya sa mga nasabi natin ditong mga gamot, no? Drug susceptibility test. So, akala nyo, hindi mahalaga yung pharmacology, mahalaga siya. Especially in drug susceptibility testing, no? Sa panoodin nyo sa TikTok kung paano ginagawa ng mga medtech yan, no? Drug susceptibility testing. And also sa AMPA, liver function monitoring, mahalaga din daw siya for mga TB. So, ito siya, no? Si drug susceptibility testing, ito ang ating ginagawa. So, actually dito, no, hindi lang tayo basta nagda-drop lang dyan. Itong mga ito, is may mga specific yan na gamot, which is yan yung mga nabibili natin. Saan? Siyempre, sa mga trusted na mga nagbebenta ng mga ganyan. Hindi mo siya mabibili basta-basta kung saan-saan, no? Sa mga botika, hindi, no? Mabibili mo siya, for example, sa mga talagang laboratory, no? Sa mga laboratory talaga ng mga nagsusupply. So, yan, no? Kailangan mo pa yan timplahan. Pero meron ka din mabibili na pinakaganto na may gamot na siya, no? Mga tablets yan, no? Mga tablets. And then also, i-rate mo din dito kapag nag-medtech ka, o kaya kapag nag-medtech ka sa isang microbiology lab, i-rate mo yung ikaka-caliper mo siya. Or i-ruler. Ayan. So, actually, dito parang ang crowded ng gawa niya, no? Sana may tumubo, ano? So, dito kasi titignan kung resistant ba or susceptible. Yan. So, R or S. So, yun ang drug susceptibility test. Yun po ang pinakakanyang meaning. So, ito si GeneX. Ito yung sabi ko, iba-barcode na siya. Pero doon sa BPJG, apakalaki ng ganito nila. Ang ganda. And then, ito naman, si AFB smear. Kailangan natin yan. Number 1 is, kukuha tayo ng, syempre, inoculated. And then, syempre, dapat meron ka dyang kandila, meron ka dyang fire. Ngayon, ang gagawin natin dito, no? Ito yung pinaka-sample mo. Yung pinaka-sample mo, kukuha ka dyan. And then also, after nyan, dito sa may slide, gagawin natin is, igaganyan mo siya. Dapat maganda yung pagkakaganto mo. Yung pagkaka-coiling mo sa kanya. Ito po ang pinakamalagang process niya. Yung coiling niya. So, dapat napakaganyan para siyang thumb. Ganyan. So, itsura niya. Ang ganito itsura niya, oh. Actually, di kasi makita eh. Sa pinaka-ano niya. And then also, ano yan? Susunugin natin yan. Hindi, charot lang. No, hindi siya susunugin. Iano mo siya. Papadaanin mo siya dyan. 1, 2, 3. Okay na. And then, dyan is i-stain mo na siya. So, hindi lang basta sa histology, sa histopathologic techniques nag-i-stain. Dito din sa ating mga bacteria nag-i-stain. No? Then, syempre, papatuyuin mo lang. And then, makikita mo doon yung mga color niya. Pink or purple. Purple or may pagka-bluish. And then, madidistinguish mo doon, no, kung ano ba ang type or ano yung shape niya. Is it rod shape?
Diba? Or is it bacilli? Or is it coccus? Diba? So, ganyan. No? So, si bacilli po yung rod shape, no? Si coccus po yung pabilog. Mga pabilog yan. Itong si bacilli is ganyan itsura nyo. Ganyan, 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 no? So, actually, magandang gawin yan, no, sa histology. No, maganda natin siyang gawin sa histology. Pwede naman natin siyang gawin sa histology. Kaso nga lang, dudura kayo, no? Actually, yung pagdura niya, hindi lang basta-basta simple na dura, no? Dapat expectorate talaga siya. Expectorate ka. Pinakamalalim na hinga, and then, pinakamalalim din na hugot doon sa pagdura. Ayan, so nagko-culture siya, actually, ganyan culture niya, no? Parang ang hirap ng culture niya, no? Pataas agad siya. Kasi dapat, mostly, ang culture is igaganyan mo muna eh. Diba? Tapos igaganyan mo, and then igaganyan mo. Diba? So, depends naman yan, no? Kapag nag-intern kayo, no? Kung paano kayo kaganda mag-culture. No? So, yung pansinin yung pinaka-culture ko, ha? Hindi yun yung pinaka-magandang culture ko, no? Kasi, dinrawing ko lang siya. Iba pa rin talaga yung pinaka-skills kapag hawak mo na. Diba? So, next natin, mga antiviral agents or yung mga virus. So, actually, ito, dapat malito eh. Antifungal. Mali yan. Antifungal. Yan, dapat antifungal. Antifungal agents, di ba mga azoles? Or mga azoles. So, ito, yung pinaka-agent niya, ito yung pinaka-gamot. Ang ginagawa kasi dito is block ergosterol synthesis. So, meaning, no, ang ergosterol kasi, yun yung lack of a human. Ibig sabihin, walang ganun kasi ang pinaka-human. So, ibig sabihin, no, si antifungal, tinatarget niya, no, selectively, yung mga ergosterol na meron doon sa human cells na yun. Kasi bakit? Alam niya na kaagad kung ito targetin niya. Selectively, ibig sabihin, alam niya na kaagad kasi nga, ergosterol, humans lack ergosterols. Si antifungal, no, ibig sabihin, especially si azole, alam niya na kaagad. Especially, kunwari, ang tao, meron siyang candida. So, ang magandang ni candida, ang magandang example natin dyan is yung mga yeast. Saan nakikita yon? No, sa mga babae, no, mga yeast. Candida albicans. Mga dermatophytes. Si dermatophytes naman nakikita yan usually, no, yan yung mga sakit sa mga skin, sakit sa mga nails, or mga sakit siya in a surface of a body. So, makikita nyo ito, no? This one is si Candida. Ayan, si Candida. Ito po ay si dermatophytes. Ganyan itsura niya, mga ancospore. Diba? Mga ganda itsura ng mga fungi natin, no? So, hindi lang siya basta mushroom. Iba ang kanyang itsura inside of a microscope. Si Echinocandis naman, it inhibits the fungal cell wall. Inhibits, ibig sabihin, pinaprevent, ini-slow down para hindi na siya mas lumala. Invasive Candida, so ibig sabihin, yun na din yung kunwari sa mga babae, no? Nagkakaroon sila ng mga candida or mga yeast infection. Aspergillus, so pwede din, no? So dito, kapag mga allylamines, so use siya sa ating mga skin, sa ating mga nail fungi. So makikita natin dito, nagkaroon na ba kayo ng ganyan? So usually akala nyo ganito is normal lang siya, hindi natin alam is may fungi na pala. Akala lang natin is natama lang natin siya sa mga kanto-kanto o kaya tawag dito, nabaksakan lang siya. Pero, ang nangyayari kasi dyan, meron na nga doon trauma, meron na doon injury. Ang nangyayari kasi sa ating mga nails is yung kanilang pinaka-survival is mag-heal.
Pero ang nangyayari kasi, since nails yan, no? Or words, no? Sa ating pang mga talampakan, no? Sa ating mga paa, is nagkakaroon pa doon ng mga fungus. Nagkakaroon pa doon ng mass infection, no? Especially kapag lagi nakasapatos, tapos alam na natin na may sakit tayo doon sa ating nails, is natanggalan pa natin ng pinaka-moisture. Ibig sabihin, clothes, shoes, and then naka-medyas, and then yun pa, no? So, this one is mahalaga to sa histology. So, dito makikita nyo yan, akala ng iba, no? Simple na manicure, pedicure lang. Pero hindi nila alam is fungal na pala siya. No? Fungus na siya. Especially si onychomycosis. Ito. Madalas yan, nakikita natin yan, no? Mga onychomycosis. Actually, yan, no, hindi mo naman siya maaamoy kaagad, no? Na ganyan. Wala naman siyang odor. At least na lang, no? Kung ang pinaka-surface niyan, kunwari, ang kinat mo yung nails. Kinat yan ng nails. Kinat yung nails, ganyan. Ang nangyari dyan, doon pa lang lalabas yung pinaka-odor niya. Kasi nga, doon nag-grow yung pinaka-funga, yung pinaka-fungus inside doon sa mga balat. So, kinakain niya. Kaya nga sila yung mga dermatophytes. Itsura ni mga dermatophytes is si Microsporum canis, Trichophyton rubrum, and then si Epidermophyton ploccosum. So, ibig sabihin, ganyan yung pinaka-itsura nila, no? So, ito pala, no? Sorry, no? Ito, si Aspergillus to. Mga ancospore. Yan. Si Aspergillus yan. Ito si Candida Aspergillus, and then si Dermatophytes. Ang ganda niya, no? Para siyang mga pan brush. Yan kasi ang pagkakadistinguish sa kanya. Para siya ng mga pan brush, or yung alam niyo yung tawag dun sa mga parang tawag dun, yung pambansang pamaypay. Yung tawag sa pambansang pamaypay, basta yun. Anahaw, no? Para siyang ganun. Antifungal agents. So, number 1 is si fungi, meron silang ergosterol. So, kaya nga, kapag ang tao is nagkaroon siya ng ergosterol, which is ang ita-target ng ating azoles, ibig sabihin is infected siya. Ano pa? Amphotericin B, severe systematic infection, or sa mga nephrotoxic. Kapag sinabi natin mga nephro, is yun yung ating kidney. Nystatin is sa ating mga oral thrush. Akala natin normal lang yung kaniyang yung namamaga yung bandang gums, o kaya parang may mga laso, ganyan, no? Pero, mga fungus na pala yun, no? Saan nangyayari na? Usually, no, dito sa ating mga teeth, no? Kasingit-singitan dyan. So, relevance niyan is sa ating KOH prep. Sa KOH prep kasi, usually, ang mga nandito is si hair, nails. Ayan. So, hindi kasi natin po pwede yung fungi is si acid fast bacilli. So, KOH prep talaga sila. Fungi culture, antigen test. Bakit kaya kailangan ng antigen? Dahil sa antigen test, is makikita natin dito is sa ating DNA or sa ating mga RNA. Okay? Kidney monitoring for amphotericin B. Kasi, baka sobrang taas ng dose is magkaroon siya ng liver damage. Next is si antiviral na. So, ito na si antiviral. Si antiviral, meron tayo ditong viruses that replicates inside the host. Ano example niyan? SARS-CoV-2, si COVID. Saan siya nag-replicate? Siyempre, inside ng human cell, inside of the host cells. Actually, sa parasitology, nag-replicate din naman ang isang parasite. It depends na lang sa environment ng isang parasite. For example, no, kung favorable ba sa kanyang environment na yon, inside of the host or outside of the organisms. So, same as the in a virology,
Yung virus ba is favorable ba sa kanya kung magre-replicate ba siya inside of the human host or inside of a human cells. Sometimes kasi, may mga virus na talaga nagre-replicate na sila through airborne. Kaya nga may mga tinatawag tayong respiratory droplets. Anti-herpes drugs. So, si herpes, siya po ay virus. Hindi siya bacteria. It is virus. Si influenza din is type of virus. Si HIV din ay type of virus. Anti-herpes drug, lagi nyo maririnig ito. Acyclovir or si valacyclovir. So, ano ginagawa niya? It blocks the DNA polymerase. So, kanina napaliwanag ko na, bakit kaya, DNA polymerase na. Kasi si herpes po is DNA siya, Influenza drugs. Oseltamivir, it blocks the viral release. Ibig sabihin, before pa siya mag-replicate or nakapag-replicate na siya, and then magbo-burst out na siya para mas malaki or mas mataas ang infectivity niya sa isang katawan ng tao through bacteriophage man yan, o kaya other type of mode of transmission, ganyan, Sa influenza is through oseltamivir, ibablock niya na kaagad para hindi na makapag-infect pa, Hindi pa magkaroon ng other host. Anti-HIV drugs classes, NRTI. So, ibig sabihin niya is nucleoside. Ibig sabihin niya is nucleoside reverse transcriptase. Next natin is si NN-RTI. Ibig sabihin non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Ang ibig sabihin lang ng isang N is si non-nucleoside reverse transcriptase. Next is si anti-hepatitis drug. So, dito na si HPV. Ibig sabihin ng HPV is si Hepa B virus. Bakit? Kasi meron kasi tayong different types ng ating mga hepatitis. Hindi na siya basta-basta as is. Na meron tayong Hepa A, B, Hepa D, Hepa E. So, dito, kapag may Hepa, meron ka din HCV, Meron ka din HCV. So, dito, kay Hepa C, kay Hepa B, ibig sabihin nito is ito yung pinaka-common. Common na bloodborne. Ito naman si E is mas mataas ang kanyang effectivity kapag may pregnant, And then also, kapag sa mga foods, especially sino pa, si Hepa, kasi may nimunus ko dyan Hepa T, yan. Ibig sabihin si Hepa A, Hepa E, they causes by the foods, sa mga kinakain natin. Si Hepa B, however, that is the common bloodborne. Si Hepa D naman is co-infection siya ni Hepa B. Okay? Kapag meron kang Hepa B, and then nagkaroon ka ng Hepa D, ibig sabihin mas malakas ang effect niya. Kasi ang tinatawag dyan as a partner or co-infection ang pinakatawag sa kanya. So, dito sa MLS relevance is meron tayo ditong viral load. CD4 count. So, ang CD4 count is ito siya, CD4 counts. Number of CD4 cells in the blood. So, dito, kapag ang tao is nagkaroon siya ng CD4 counts of less than 200, ibig sabihin may AIDS na siya, possibility na madedo na siya. Kapag naman mga nasa 500, so, ibig sabihin na nagpa-CD4 count ka, for example, you are sexually active, ganyan,
or kaya napaka-active mo, so hindi ka sure sa partner mo, gusto nyo magpatingin ng CD4 for HIV. So dito, kapag nasa 500 to 1.2 lang naman is normal lang. Kapag naman beginning of the HIV illness, for example, is nagkakaroon ka na dito ng fever, or kaya nagkakaroon ka na ng mga scarring sa yung mga balat, or also kapag namamayat ka na, loss of appetite, no? Yun yung mga HIV illnesses. And then ano pa? Mostly dito yung tulo, no? Yung STD, no? Pwede din, no? Miscellaneous antimicrobial agents. So dito, unang-una is si metronidazole. So si metronidazole, siguro narinig niyo na siya sa inyong parasitology. So si metronidazole, ginagamit siya sa mga protozoal or sa mga anaerobes. Mga anaerobes kasi, ibig sabihin, ito yung mga bacteria na favorable sa kanila na hindi sila mabuhay na may oxygen. Okay? Anaerobic. Kapag naman aerobic, ibig sabihin, yun yung mga bacteria na favorable dapat sa kanila na may oxygen. Okay? Anaerobic, ibig sabihin, bacteria na ayaw nila sa oxygen. Anaerobic. Aerobic is yun yung mga bacteria na gusto nilang may oxygen. So, ano yung pampatay sa kanila? Metronidazole. Pero mostly kasi sa metronidazole, ginagamit yan sa mga parasites. Especially sa mga protozoa. So, ano ba kapag protozoa? Diba sa protozoa, yun yung inyong mga amoeba, mga flagellates, 'di ba? Mga ciliates, mga apicomplexans, 'di ba? Yun yung mga parasites na nakikita, for example, sa mga freshwater. 'Di ba nga kaya sometimes no kapag naliligo sa ilog is hindi din maganda, no? O kaya naman sa mga unchlorinated na mga water, ganyan, no? O kaya sa mga soil. Ano pa? Sa mga marines, especially hindi sa mga sa mga seaman na sa mga kunwari isda, ganyan, no? Mga salmonella, sa mga nakikita salmonella, no? Sa mga pagkain ng raw fish or kaya pagkain ng mga raw egg. So kapag nagtitake ka ng metronidazole, syempre no, i-avoid mo na yung alcohol. Vancomycin sa mga MS or MRSA. So, ang ibig sabihin ni MRSA is si methicillin. 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 Methicillin resistant Staphylococcus aureus. So, ibig sabihin, ang pinaka-tina-target niya is si Staph aureus. So, dati ang basa ko sa kanya is si Staph aureus. No, para masatandaan ko siya. Si Staph aureus. So, si C. difficile naman, or si difficile, ang ginagawa niya, no, is yung tao, for example, is minakain siya, ganyan, nagkakaroon siya ng diarrhea. Hindi lang naman kasi basta ang diarrhea is yun na siya, no? Kaya nga sabi ko nga, no, it's better na magpatingin agad or kaya magpa-pecalysis kayo, no? Kasi baka mamaya entamoeba na yan. Or kaya mamaya entamoeba histolytica na yan. O kaya entamoeba dispor na yan. Diba? O kaya ano pa? Mga Clostridium difficile. So, sobrang hirap niyan. Mga diarrhea na yan. Hindi mo alam kung cause ba yan ng virus, cause ba yan ng bacteria, cause ba yan ng parasitology, or ng mga parasites. Diba? So, si C. difficile kasi, diarrhea siya na life-threatening. Ang nangyayari sa kanya is kakaroon ka ng damage sa iyong colon. So, kapag nagkaroon ng damage dyan, baka magkaroon pa ng colon cancer, no? So, mga ganyan, no? Kasi damage siya sa colon. So, sa clindamycin, lagi nyo yan maririnig
kapag bacteriology, I think ngayon nga narinig nyo na si clindamycin diba? Si clindamycin kaagad hinahanap nyo kapag may mga nararamdaman kayong mga infection Yung iba nga, tinitreat nila as UTI si clindamycin. Hindi naman dapat, diba? Si clindamycin, use siya for anaerobic infection. So, example niyan is, ano may mga anaerobic infections natin? Yun nga yung ating mga bacteria na favorable sa kanila na walang oxygen. So, sa clindamycin, high risk dito is C. difficile colitis. Ibig sabihin nga, yun nga, no, life-threatening, nagkakaroon ng damage sa mga colon. Clinical microbial agents. So, dito na tayo sa mga clinical microbial agents. So, bakit ba siya mahalaga? No? Ano-ano ba yung mga clinical antimicrobial? So, dito nga, for example, is skin infection. So, sa skin infections, example niyan is mga nangangate, ganyan, no? Nagiging allergy na siya. Or kaya, sometimes, no, mga tick bite. So, sa tick bite din, no, doon din papasok si bacteria, no? For example, is a Rocky Mountain fever, mga tick fever. So, rickettsial. So, dito, these are commonly used antibiotics, especially sa mga respiratory infections. So, saan? Sa leprosy, saan pa? Sa tuberculosis. Urinary tract infection, for example, is sila saprophyticus. Diba? Pwede din yan. Yung mga honeymooners disease sa mga bacteria. Or kaya mga nosocomial or mas tinatawag na hospital-acquired infections. Ibig sabihin nito ng mga nosocomial, galing ka sa hospital, pag-uwi mo sa bahay, is may sakit ka pa rin, no? Na na-acquired mo doon sa hospital. Ano ang mga common dyan, no? Mga common colds, ganyan, nagkakasipon, masakit yung sa lalamunan, ganyan, no? Or kaya, barado yung ilong, no? Sepsis naman, no, ito yung pinaka-bacteria, sometimes, no, mas umaakyat siya sa ating mga brain. Beta-lactams, penicillin, si penicillin G. Amoxicillin, ampicillin. So, ginagamit sila saan? Pwede din siya sa syphilis, sa streptococci, and then sa mga respiratory infections. Sa beta-lactams, especially si cephalosporin, meron siyang mga generation. Actually, 4 ang kanyang generation. So, para saan siya? Meningitis, and then sa mga sepsis, and also sa mga pneumonia. Okay, so tandaan niyo yung ating mga generations. Carbapenems, severe hospital infection. And it is also very broad. Ibig sabihin, no, sa carbapenems is broad yung pagpatay niya, hindi siya narrow. Diba kapag sinabi natin narrow, iisa lang ang kanyang tinatarget. So kapag broad, ibig sabihin kung saan-saan yung tinatarget niya na hindi naman talaga kailangan patayin is napapatay, no? Kaya sometimes kapag umiinom ka ng gamot is mas lumalala pa. And then next sa ating microlids or microlides. So dito is respiratory infection and then mga atypical bacteria. Take note itong si atypical bacteria or sila typical bacteria. No? Dalawa kasi karakteristik niya, no? Atypical and typical. Si aminoglycosides, si gentamicin, amikacin, si fluoroquinolones, si ciprofloxacin, ayan, ginagamit yan saan? Sa mga UTI. Mga nabibili yan, no? Ang kanilang pinaka-name, ang kanilang pinaka-compound is si fluoroquinolones. Si antiprotozoal drugs. So, tignan tayo sa mga ating antiprotozoal drugs. Mga protozoa. So, number 1 is dito is mga amoebiasis, giardiasis. So, dito mga metronidazole
or tinidazole. Pero dito mahalaga si metronidazole. Dito naman sa mga malaria drugs, si mefloquine or si chloroquine. Trichomonas, sa mga trichomonas, especially si mga T. vaginalis, diba? Or mga Giardia lamblia naman, mga metronidazole, so same lang mga metronidazole. Antihelmintic. So, ano kaya yan? Ano kaya yung ano na yan? Sige nga, ano kaya yung pinaka, ano na to, no? Si hookworm ba yan? So, dito, broad spectrum dewormers. Ito yung mga pang deworm. So, pwede din natin yan itik, no? Especially sa albendazole. And then, ano pa? Sa mebendazole. Pero dito, ano kapag mga pang dewormer, mga albendazole. Mga nabibili sila over the counter. Pero sometimes, na may mga butika na kailangan silang nakareseta. RX. Tapeworm. Praziquantel. So, kung meron kayong mga gamot dyan, no? Kung may mga pusa kayo, may mga aso kayo, makikita nyo dyan, no? Kung ano yung pinaka-compound ng mga binili nyong gamot na yun or mga nareseta sa inyo before. So, makikita nyo mga praziquantel. Yung makikita nyo. So, pinaka-tina-target ni praziquantel is si ating tapeworm or sila fluke drugs. So, diba sila fluke? Doon mo makikita yung pinaka-biggest, diba? Sa mga liver fluke, diba? Pinworm. So, ito yung tumutusok-tusok, diba? So, medyo makati siya, diba? Tawag sila mga sitworm. So, si Pirantel pamuit. Or pamuat. Si pamuit. Pirantel pamuit. So, sa helmintics, egg identification, stool exam, or kaya deworming. Kaya nga kapag elementary days, di ba, mga dinedeworm tayo, no? Important terms na tayo. So, important terms, kapag mga bactericidal, kills bacteria agad-agad. Bacteriostatic, ibig sabihin, no, inhibits the bacterial growth and reproduction without killing them directly. Ibig sabihin na ini-stop lang. And then yan, no? Full terminology list. Chemotherapeutic drugs. Medicine that treat, ano kanina sabi ko, either bacteria, fungi, and then mga parasites. Antimicrobial, drugs that kills or inhibits microorganisms. Microbiocidal, kinikil niya talaga, no? Microbiostatic, it stops the growth, but does not kill the organism. So, sa drug resistance, may kita natin doon, di ba? Kung siya ba ay resistant or siya ba ay susceptible. Ibig sabihin ng susceptible is gumagana sa kanya yung pinaka-drugs. Kapag naman resistant, ibig sabihin ayaw tanggapin ng katawan yung pinaka-drug, no? For example niyan is sobrang sakit na ng ulo mo, walang nangyayari, resistant ka na sa drug na iniinom mo. So, anong gagawin mo? Lilipat ka sa ibang brand. So, anong mangyayari ulit doon? Baka mabaliw ka na pag ganyan, no? Nagkaroon ka na ng hallucinogens dyan. Ginawa mo na siyang pang-addict, no? Nagiging drug of abuse kasi. Most common kasi na drug of abuse sa ating pharmacology is alin? Yung mga amino yung mga acetaminophen, yung mga biogesic, mga common yan. And also mga alcohol. Kung hindi man alcohol yan yung mga common na mga nagiging drug of abuse. Ibig sabihin, no, okay siya sa una and then later on is nagkakaroon na ng significant effect sa katawan ng tao. Kaya nga siya drug of abuse. For example niyan is sa mga cannabinoids. Di ba? Sa mga cannabis. Drug susceptibility testing, laboratory testing siya. Hindi pharmacist ang gumagawa niyan, tayo gumagawa niyan, ha? Laboratory testing. TDM, it ensures our drug levels. Ginagawa din natin yan, especially saan? Di ba? Kapag mga PT. And then, APTT. O, sige, si PT ano siya? Warfarin or heparin? Si APTT ano siya? Warfarin or heparin? Antimicrobacterial terminology.
So, dito si mycolic acid, ibig sabihin niya, ito yung pinaka-lipid layer ng isang bacteria. So, yun na siya kaagad. Acid fast bacilli, ibig sabihin, it is seen saan? Sa mga smear ng tuberculosis. Mga first line TB drugs natin, 'di ba, yung RIPE. Second line anti-TB drugs is streptomycin, fluoroquinolones. Optic neuritis, ito yung mga eye toxicity. So, nangyayari dito, associated din siya sa etambutol. For example, nagiging color blinded na yung isang tao. Hepatotoxicity, ibig sabihin na to, liver damage. Ano ba kasi ang pinaka first pass? Sige, sa ating pharmacology, first pass is sino? Si liver, di ba? Si liver pinaka first pass. Paano naman kapag pinaka last na, sa mga kidney na natin, MD or TB, ginagamit siya saan? Tuberculosis. Dito kasi, kung naaral na to, sa CPH or sa PMLS, kasi naaral namin to before sa CPH, ang sinabi dito, kapag ang isang tao is hindi pa rin siya gumagaling sa tuberculosis after niya mag-multi-drug resistance, is kailangan niya ng tutukan ng extensive drug resistance. Baka kasi mamaya resistant na yung katawan ng tao na yun, sa TB, hindi na gumaling-galing. Ang treatment kasi dito, interval na to every 6 months. So, babalik ka ulit. Kapag ala talaga is ala na. Mag-XDR ka na. So, ang gagawin kasi dito is TB dots ang mag-aano niyan. Tayong mga medtech, ang ginagawa lang natin dito is tinetest natin, kung resistant ba siya in terms of the drug susceptibility test. O kaya saan pa? Gene X. And then si TB dots na ang bahala na magsabi kung ang tao ba is candidate for XDR or MDR. So, sa ergosterol, 'di ba? Sa ergosterol, yan yung meron na esterol saan? Sa mga fungal. Polyenes, ito yung mga antifungal na dumidikit sa ating mga ergosterol. Si azoles, binablock niya. Echinocandins, inhibit, ini-stop niya or ini-slow down niya. Dermatophytes, example nito is mga ringworm. So, infects the skin, the hair, or ating mga nails, Kasi may mga fungi na nakakapag-infect sa ating mga scalp. Kaya nga sometimes, may makikita kayo parang may bengkong, anong tawag doon? Yung parang may poknat, Systematic mycosis, severe fungal infection affecting our internal organs. So, meron din tayo tinatawag dyan mga mycosis. Different types of mga mycosis, either systematic. Nephrotoxicity sa mga damage sa kidney. Antiviral infection, kapag viral replication, of course, nagmumultiply. Kapag mga NRTIs, ito yung mga HIV drugs. Sila protease, sila integrase. Si beta-lactams, large antibiotic groups including the penicillins or cephalosporin or si carbapenems. So, ito mahalaga natin malaman si MIC. Si MIC, it is the lowest drug concentration that inhibits the bacterial growth. Ang ginagawa kasi dito sa MIC, is syempre mag-i-strict. Ayan yung pinaka-agar. And then, gagamitan mo siya ng caliper. And then, ng loop. Yung loop na yun is hindi siya basta-basta loop. May range tayo dyan sa pinaka-loop na yan. And then, dyan, maglalagay ka ng mga tablets, MIC. Minimum inhibitory concentration. So, dito makikita mo kung kunwari ang resistant niya is ganyang kalaki, is titignan mo kung bakit siya resistant doon and then anong gamot yun.
And then, kailangan mong gamitan ng caliper, no? Isa-size mo siya or i-ruler mo siya, no? Nakataob, hindi sa mismong agar. Sa miscellaneous, kapag anaerobics, bacteria that grow without oxygen. So, sila protozoa, single cell parasites, di ba? Mga Plasmodium species, sila Malariae, o sila Malaria. Example niya si Falciparum, si Ovales, si Vivax, si Knowlesi, di ba? Blood smear. So, ginagamit yan sa ating mga malaria. Kaya nga, di ba, may kita natin doon kung ano ba ang pinaka-itsura nila. For example, sino ba si sausage shape? Di ba? Kung sino ba yung may rosettes. Antiprotozoal terminology, artemisinin combination therapy. Standard treatment for malaria. Sa mga amoeba naman, intestinal infection caused by Entamoeba histolytica or kaya mga E. coli. Hindi lang basta baka dispar, ganyan, no? Giardiasis, mga diarrheal diseases caused by Giardia lamblia. Tsaka hindi lang naman si Giardia lamblia nandoon, di ba? So, sa helminths, ito yung mga roundworms, tapeworms, mga pinworms, mga flukes. So, ONP, ibig sabihin, ova and parasite, exam. And then, mass deworming, public health sa mga elementary, using albendazole. Culture and sensitivity, yun yung tinitigan kung susceptible ba ang isang tao or resistant. And then, lahat naman yan is na no? And then next, viral load monitoring for HIV, hepatitis therapy, sa HPV, sa hepatitis B, or sa hepatitis C virus. Liver function, mga rifampicin. Okay? Or kaya mga INH. And then, yun ang ating pinaka-last topic. And then, magiging recorded din yung last nating topic. No? Sana, I hope talaga na as possible is ma-discuss ko siya ng face-to-face, no? Kasi napakahalaga nung lahat ng content na yun. Kasi, ang content ng ating susunod na topic is very important, especially napaka-high yield niya in terms of kinuha ko siya or nilift ko yung mga information doon through chemical chemistry book sa Rodriguez, no? So, hindi po siya galing sa ating kinukuhanan na book katulad nito. Hindi, kakaiba siya. So, yun yung pinaka-last topic natin na gusto ko maging take away nyo siya kapag nag-third year na kayo. And then, yun yung pinaka memory nyo, no? Na babalikan nyo kapag sa pharmacology ay natackle namin. Parang natackle namin to last part. And then yun yung pinaka-notes nyo, no? Mahalaga yan hanggang board exam is dala-dala ko yung notes na yun kasi napakahalaga, no? And then i-share ko din siya sa inyo. Okay? So that's all for our first topic in pharmacology. Thank you, class, and goodbye.